Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Ito nga po ang sinabi ni Coach Yeng Giao sa ikatlong sunod na pumasok sa semifinals ang katulad nilang independent team na Rain or Shine, Elasto Painters. At ito naman po ang sinabi ni Chris Newsome sa pagkaka-eject ni Coach Denad ng kanilang team consultant at ano rin ang nasabi ni Coach Denad sa kanyang pagkaka-eject. Pag-uusapan, tatalakayin po natin yan matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Pumasok na sa ikatlong pagkakataon ngayon nga pong conference ang isang independent team na Rain or Shine, Elasto Painters. At ito nga po ay itinuturing na tagumpay ni Rain or Shine, Elasto Painters head coach, Coach Yeng Giao. Lalo na nga po sa katulad nilang independent team. Last 2024 Philippine Cup, pumasok din po sa Final Four ang Elasto Painters at last Governor's Cup, muling nakapasok po dyan etong kupunan ni Coach Yeng Giao at ngayon nga pong 2025 Commissioner's Cup ay muli ang nagawa ng mga bataan ni Coach Yeng Giao matapos nga po nilang talunin ang Converge Fiberxers. Dyan po nangyari yan sa loob ng Inares Center sa Antipolo kagabi. 112-103 para tapusin ang kanilang serye 2-1 matapos makauna ang Converge Fiberxers sa Game 1 ng kanila pong nasabing bakbakan. Narito po ang sinabi ni Coach Yeng Giao sa ulat ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Ito ay isang patunay sa pag-usad ng team sa pangkalahatan. Para sa isang independent team upang magawa iyon, sa tingin ko, kailangan ng consistency. At least, nag-perform kami as a team. Yan nga po ang sinabi ni Coach Yeng Giao at sa nasabing panalo, malaking factor po dyan ang kanilang import na si Dion Thompson. Matapos nga po itong magtala ng kanyang monster performance, 34 points, 12 rebound, 7 assists, almost triple-double, 3 assist na lang kulang mga shooters, triple-double na. Katuwang niya po dyan, etong si Adrian Nocom na may 25 points din. Sinabi nga po ni Coach Yeng Giao nang magkakasunod na pagpasok ng kanyang kupunan na isang patunay na malapit na silang makapasok sa kampyonato. Kasi medyo matagal-tagal na rin na hindi nakakapasok ang kanyang kupunan sa PBA Finals. Nangyari pa po yan last 2016 Commissioner's Cup. At eto, muling sasabak sa semifinal round itong Rain or Shine, Elasto Painters at makakalaban nga po naman nila dyan ang Talk and Text tropang Giga na ikatlong pagkakataon nilang makakaharap ang kupunan. Ang naghari po last Governor's Cup, tinalo nga po ng Rain or Shine, Elasto Painters ang Talk and Text tropang Giga last 2024 Philippine Cup Playoff 2-1 pero binawian po sila agad dyan ng Talk and Text tropang Giga last Governor's Cup semifinal round. Sa kanila pong best of 7 semifinals, 4-1 ang kanila pong naging bakbakan dyan at naging matagumpay po dyan. Ito pong Talk and Text at napanalunan nga po nila ang kampyonato. Narito pa po ang mga dagdag na pahayag ni Coach Yeng Giao. Sa ulat pa din po yan ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Ang ano ko rito, you hang around long enough. Maybe you'll make the finals at baka isang araw makapasok tayo sa finals at yun lang ang objective namin. At sinabi pa nga po ni Coach Yeng Giao na kahit nga daw po natalo sila sa Converge Fiberxers, okay lang basta isang independent team ang pumasok. Gusto nga daw po sana ni Coach Yeng Giao na sa finals or sa semifinals sila magbakbakan ng katulad nilang independent team na Converge Fiberxers. Narito pa po ang mga dagdag na pahayag ni Coach Yeng Giao sa ulat pa din po yan ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Ako kahit natalo kami okay lang na sila ang pumasok kasi they represent the independent teams. I'm always cheering for the independent team. Pagdating sa ganito kasi independent team din kami, alam namin gaano kahirap makarating doon sa semifinals. Yan nga po ang sinabi ni Coach Yeng Giao dahil kung siya nga po ang masusunod, gusto nga po niya Converge ang kanilang makakalaban ngayon pong semifinals. Pero hindi po yun dahil ang makakalaban nga po nila eto pong Talk and Text tropang Giga dahil ang kanilang makakalaban ay isang MVP team na minsan din po naging bahagi ng MVP team. Ito pong si Coach Yeng Giao nang maupo po siyang head coach ng NLEX Road Warriors. At eto, pag-usapan naman po natin ang naging bakbakan ng Barangay Ginebra San Miguel at ng Meralco Bulls. At eto, pasok na nga po sa semifinal
ang Barangay Ginebra San Miguel matapos nga po nilang lasingin ang matagalan nilang rival na Meralco Bolts. Sa nasabing panalo ng Barangay Ginebra San Miguel, may isang pangyayari na ikinatalsik nga po dyan ni Meralco Bolts active consultant Nenad Puchinik matapos nga po siyang matawagan ng technical nang ma-out of the playing court din po siya. Tinawagan nga po si active consultant Nenad ng kanya pong ikalawang technical foul, 5 minuto at 41 segundo ang natitira sa ika-4 na yugto ng nasabi pong bakbakan matapos nga po niyang sugurin ng mga referee at tawagan ng offensive foul ang kanyang player na si Bong Quinto. Narito po ang maikling sinabi ni Coach Nenad sa ulat ni Ruben Terrado ng Spin.ph. I'm sick of something. Kung i-elaborate natin yan mga shooters, parang sinasabi ni Coach Nenad na sawa na daw po siya sa ganitong bagay. Pero sa kabila ng maling tawag na iyan, nabaliktad po yan matapos nga pong mag-coach challenge ang Meralco Bolts coaching staff. Pero huli na po yan para kay Coach Nenad dahil napatawa na nga po siya ng ejection at tuluyan na rin naglaho ang pangarap ng Meralco Bolts na makapasok sa semifinal round. Matapos nga po ang clutch basket ni Justin Brownlee at RJ Abarientos, sapat yan para itakas ng Barangay Ginebra San Miguel ang kanilang panalo 94-87. Sa nasabi nga pong bakbakan, natanong din si Meralco Bolts guard Chris Newsome about nga po sa nangyari patungkol dito sa kanyang coach na si Coach Nenad. Narito po ang sinabi ni Chris Newsome sa ulat pa rin po yan ni Ruben Terrado ng Spin.ph. I got respect for it dahil ipinaglaban niya kami. Yon ay isang nagpapakita na siya ay nakikipaglaban para sa amin at siya ay nagmamalasakit sa team na kanyang tinuturuan and he is just as passionate as anyone else. Sinabi nga po yan ni Chris Newsome. Well, parte po ng laro kasama nga po na magkaroon ng mga frustration sa mga tawag ng referee, parte po sa laro yan. Hindi lahat ng tama o lahat ng gusto mo itatawag ng referee. Mayroon talagang mali at hindi nakikita ng mga referees. Kasama nga po yan sa buhay naming mga coaches. Ganon din nga po sa mga referee. Kahit gaano nga po kagaling ang isang referee, may pangyayari po talaga na ganon na hindi po lahat natatawagan. Imagine mga shooters, 3 referee, 10 ang binabantayan, napakalawak ng court. So hindi lahat po ng contact nakikita po nila. Sa pahayag nga po ni Chris Newsome, sa ulat pa din po ni Ruben Terrado, sa mga ganito nga pong bagay talagang walang control. Ito pong coaches din, no, paglalabas ng kanilang emosyon. Ito po yung sinabi ni Chris Newsome. Kaya walang mali sa iyong coach na nagalit. Nakita mo sa kabilang panig, pati si Coach Tim Cone ay lalabas doon at lalaban para sa kanyang mga manlalaro. Kaya bahagi iyon ng laro. Pero ramdam din po ni Chris Newsome ang kalungkutan ng ma-eject si Coach Nenad matapos nga pong magtagumpay ang kanilang coaching challenge. At talagang pinagmamalaki ni Newsome ang nagawang programa ni Coach Nenad dito sa Meralco. Narito po ang huling bahagi ng pahayag ni Chris Newsome. Sa ulat pa din po yan ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Nakagawa siya ng amazing na bagay para sa amin. At sa programang ito ay nakuha namin ang aming unang kampiyonato. Amazing na nandito siya. At hiniling niya sa aming pinakamahusay ang aming performance sa aming lahat. Sa ngayon nga po, ang chance na lang ng Meralco, mga shooters, ito pong international basketball para sa East Asia Super League. At si Newsome, kasama naman ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas para sa last window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Kaya pansamantalang magpapahinga po muna ang PBA para pagbigyan o magbigay daan para sa FIBA Asia Cup Qualifiers dahil ang ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas ay papunta na po ng Doha, Qatar para sa kanilang paghahanda. And the next assignment po for Coach Tim Cone and Chris Newsome and the rest of the Gilas Pilipinas team bago po magsimula ang PBA Commissioner's Cup semifinals sa pagitan ng Barangay Ginebra San Miguel, Northport Batang Pier, Talk and Text Tropang Giga at Rain or Shine, Elasto Painters. Yan nga pong FIBA Asia Cup Qualifiers. Yan po ay makakatapat po natin dyan ang Chinese Taipei at ang New Zealand. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, dyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone.
Pero katulad po ng ating nakagawian, shoutout po kina